Hello guys, nilabas na ang One Piece full summary ng chapter 1098 at bago nga iyan, kung hindi ka pa nakakapag-subscribe sa ating YouTube channel ay pindutin na ang subscribe button at i-hit ang notification bell upang maging laging updated sa ating videos na ilalabas. At wag na din kalimutang mag-like dahil malaking tulong na nga iyan sa ating channel. Magsisimula nga ang chapter sa pagsorpresang atake ng world government sa buong grupo ng Revolutionary Army na nililid nitong si Genie. Sa kasamaang palad, nakidnap itong si Genie at ginawang asawa ng Celestial Dragons. Sa chapter ay hindi natin malalaman kung sino ang Celestial Dragon na ipinakasal kay Genie at mananatili pa ding misteryo kung sino ang ama ni Bonnie. Pagkatapos makidnap ni Genie, naging marahas ang buong hukbo ng Revolutionary Army at naging mas matindi ang eagerness ni Kuma sa pakikipaglaban. Makikita nating isa-isa ng inililigtas ng mga Revolutionary Army ang mamamayan ng Goa Kingdom at gagamitin na rin ni Kuma ang kanyang teleportation upang makarating sa isla para tulungan ang mga rebel. Pagkatapos nga niyan ay tinapos ni Kuma ng mag-isa ang labanan sa isla. Nagkat na ang scene at 2 taon mula sa pagkakidnap ni Genie. Makikita nating nahawa ito ng isang mortal disease na tinatawag na Sapphire Scale. Ito ang pinaka-rare na disease na mas malala pa ito sa Amber Lid Syndrome na naranasan ng batang si Trafalgar Law na kapag ang isang tao ay may karamdamang Sapphire Scale at na direct contact ito sa natural na sunlight o moonlight, nagiging kulay blue ang kanilang buong katawan at ang kanilang mga balat ay nagiging isang kasing tigas ng tulad ng isang bato. At dahil nga sa kondisyon ni Genie, hindi na siya na-recognize ng kanyang asawang Celestial Dragons at nag-decide ito na i-release si Genie. Hindi natin makikita ang buong itsura ni Genie sa chapter, tanging boses niya lamang ang ating maririnig. Sa pagpapatuloy ay bumalik si Genie sa Sorbet Kingdom, bit-bit ang kanyang sanggol na anak na iniwan niya sa mga matatanda na naninirahan sa isla. After niyan, tinawagan ni Bonnie ang Revolutionary Army sa loob ng simbahan kung saan sila ni Kuma nakatira. At dahil nga sa alam niyang hindi na kaya ng kanyang katawan ng kanyang kondisyon, sinabi niya rito na gusto niyang makita ang lahat sa grupo ng Revolutionary Army sa huling pagkakataon. Ngunit dagdag pa niya rito na ito ay ang pagpapaalam niya sa kanila. Sumigaw rito si Ivankov at hindi makapaniwala sa sinasabi ni Genie. Nagsasalita nga itong si Kuma sa kung saan akala nga niya na hindi niya makikita itong si Genie. At dagdag pa niya rito na kung ano daw ang sinasabi ni Genie, na tinanong niya ang kanyang lokasyon para ito ay kanyang mapuntahan agad. Habang sa kanilang pag-uusap ay natukoy ni Kuma ang kanyang lokasyon. Marahil may biglang tumunog sa lokasyon ni Genie o kaya tinawag ito ng mga matatanda na pamilyar kay Kuma. Kaya dali-dali itong nag-teleport sa Sorbet Kingdom. Hindi na narinig ni Kuma ang huling sinabi ni Genie tungkol sa kanyang feelings dito. At dahil sa pagmamadali nito na mag-teleport at puntahan kaagad si Genie. Nakarating na si Kuma sa Sorbet Kingdom, ngunit sa kasamaang palad patay na si Genie ng kanyang madatnan dito. At dahil sa pangyayari na iyon, inilibing ni Kuma si Genie at tuluyan ng nagpaalam ito sa kanya. Kasunod nga niya, nag-decide itong si Kuma na alagaan itong batang si Bonnie sa tulong ng mga matatanda sa kanyang lugar. At makikita rin natin ang sobrang pagkaabala ni Kuma na nagte-teleport from time to time para tulungan ang Revolutionary Army sa misyon at pag-alaga kay Bonnie. Kasama na rin dyan ang pag-training niya rito kay Sabo. Ngunit sa di inaasahang pagkakataon, dahil hawa itong si Bonnie ng Sapphire Scale na sakit, hindi kalaunan unti-unti itong na-develop sa kanyang katawan at dito nagdesisyon si Kuma na mag-quit muna sa Revolutionary Army. Pumayag naman si Dragon at sinabi din niyang maghahanap ito ng doktor na makakatulong at alam ang sakit ni Bonnie. Dahil nga sa hindi alam ni Kuma kung paano lulunasan ang karamdaman ni Bonnie, nag-stay siya rito sa simbahan upang bantayan at alagaan si Bonnie para maiwasan ang pag-contact sa natural na sinag ng araw at buwan. At dito nagsimulang dalhan ni Kuma ng kanyang libro itong si Bonnie at ikwinento ang mga isla na kanyang napuntahan. So guys, sure na, itong hawak ni Kuma na libro ay walang iba kundi naka-sketch o nakasulat ang iba't ibang isla na kanyang napuntahan. Pagkatapos nga niyan ay tinanong ni Kuma si Bonnie kung saan ito gusto magpunta kung makakapaglakbay ito. Makikita nating masayang-masaya ang dalawa at nag-i-enjoy. Masaya sila at namumuhay bilang isang ama at anak. Dahil sa ang mukha ni Bonnie ay naging kulay blue na bato dahil sa Sapphire Scale na disease, tinawag ito ni Kuma na Jewelry, kaya ito naging Jewelry Bonnie. Makalipas ang maraming taon, 5 years old na itong si Bonnie. 6 years ago mula sa current nating timeline, nagtanong si Kuma sa doktor tungkol sa kalagayan ni Bonnie. Sa kasamaang palad, sabi ng doktor kahit na hindi na nade-direct contact si Bonnie sa natural na ilaw, nagiging mas malala pa rin itong kanyang sakit habang siya ay lumalaki at nagkakaedad. Dagdag pa niya rito at estimate na mamamatay si Bonnie pagsapit ng kanyang pang 10 taong gulang. Narinig ito ni Bonnie at buti na lang sa parte lang kung saan nabanggit ng doktor ang pagsapit ng 10. Nasa isip ni Bonnie makukure ang kanyang sakit pagdating na siya ay maging isang ganap na 10 taong gulang na at masayang masaya siya rito. Dahil sa hindi masabi ni Kuma ang totoong kalagayan ni Bonnie, lagi niya lang itong kinukumbinsi at binibigyan ng pag-asa na isang araw malulunasan ang kanyang sakit.
Pagkatapos niyan, lumipas ang isa pang taon, 6 na taong gulang na itong si Bonnie. 5 years ago naman mula sa ating timeline. Sa pagtatapos ng chapter, makikita natin ang pagbabalik ng dating hari ng Sorbet Kingdom na si Bekory at magsisimulang paslangin ang mga naninirahan sa isla. Makikita din nating humihingi ng tulong kay Kuma ang mga naninirahan rito. At dyan na nga nagtatapos ang summary ng chapter 1098. Antayin na lang natin ang full chapter review na i-release ni Master Oda. So ayun lang guys, maraming salamat. One Piece.